I'm very cordial Yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung No. West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I agree with you, ma'am. That's why nga sinasabi ko po na Just a simple reminder lang kay Sara Duterte. Alam mo, nasa loob ka ng Senate, naghihiring kayo. Pagkatapos, tinatanong ka lang kung kumain ka na, isasagot mo. Hindi kasi ako plastic. Yo! Alam mo, maintain professionalism sa trabaho mo. Kahit gaano ka pa kagalit dyan sa mga tao na nandyan, dapat ipakita mo na professional ka. Sabi mo, di ba lawyer ka? O, naging deputy secretary ka pa. Tapos, vice presidente ka pa. Pero hindi ka marunong makibagay. Dapat marunong ka makisama. Kita mo it's not all about you. Maraming tao sa mundo. Yung mga tao dyan nakaharap mo, pumasok yan sila, hindi mo alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Baka mamaya yung iba dyan may problema sa bahay, sa pamilya, sa asawa, sa anak. May problema sa health at iba pa. Pero humaharap sila sa'yo ng maayos. Nire-respeto ka. Pero ikaw, ganyan yung attitude mo. Para kang bata. Alam mo sa totoo lang, panoorin mo yung video mo. Panoorin mo yung Senate hearing kung paano ka mag-react. Panoorin mo. Lumalabas na yung mga senador na nandyan para silang merong alaga na bata na kinder na nagtatantrums at pinapacify nila. Yun ang itsura mo. Nakakahiya ka. Vice Presidente ng Pilipinas. Nilulook up ka ng mga kabataan lalo na at naging DepEd Secretary ka. Tapos ganyan, masyado kang bratinela, masyado kang ma-attitude. Tsaka isa pa, pumunta ka dyan dahil i-depend mo yung budget mo. Pero eto, nagmamataas ka. Masyado kang mayabang, masyado kang proud, masyado kang entitled. Na gusto mo, hindi ka natatanungin, gusto mo ibigay na lang sa'yo kaagad-agad. Nasanay ka kasi sa panahon ng tatay niyo na binibigay na lang sa inyo kaagad-agad. Tingnan mo ngayon kapatid mo, 51 billion. Siya lang ang kongresista na ganyan at naungusan pa niya yung pork barrel doon sa panahon ng mga dilawan. Kita mo? So ganyan ipapakita mong attitude pagkatapos sasabihin mo, hindi ka so plastic. Hello? Hindi ka plastikan ang pagiging mabuti, ang pagiging mabait, ang pakikisama ng maayos sa mga katrabaho. Hindi yun kaplastikan. Ang tawag doon, professionalism. See? Hindi mo ba alam yung professionalism? Dapat mo tandaan na kapag pumapasok ka sa workplace, iwanan mo ang lahat ng iyong mga bagahe sa bahay mo. Kung meron ka mang problema sa asawa mo, sa pamilya mo, sa kung ano-ano, iwanan mo yan sa bahay ninyo. At yung mga personal problem mo, yung mga emotions mo, iwanan mo yan. Maging professional ka at makitungo ka, makisama ka ng maayos sa mga katrabaho mo dahil yun ang dapat. Maintain professionalism in the workplace. Alam mo, sa ginagawa mo, nakakaapekto ka nakakapasa ka ng mga negative energy, negative vibes sa mga tao na nandyan sa Senado. Hindi mo ba alam yan? Ito, bigyan ka ng example Alam mo kasi, tulad yan, pagising mo pa lang sa umaga, galit na galit ka na sa mundo. Halimbawa, sinigawan mo yung asawa mo. Ikaw, ganyan. Pagpasok ng asawa mo ngayon sa opisina, syempre masama yung mukha, masama yung isip niya kasi nasaktan siya sa ginawa mo. So, ang mangyari, pag upo niya doon sa office niya, may lumapit sa kanya, sekretary niya. Imbis na maayos ang pakikitungo, masisigawan din niya. Diba? Alam mo yun? Tapos yung sekretary naman niya, sumama ang loob. And then may kumausap. Dahil sa sumama yung loob, masama rin yung nasabi ng sekretary niya doon sa tao na kumausap sa kanya. Ganun, alam mo yung epekto? Kaya nga di ba sinasabi dapat ang isang tao, good vibes ka palagi. Dapat mas maganda kung palagi ka lang nakangiti, positive outlook, para na i-impart mo yung iyong positive vibes, ang yung positive attitude na i-impart mo sa ibang tao. Nahahawaan mo sila.
ng kagandahang asal. Pero yung ginagawa mo ngayon, sasabihin mo pa, i-justify mo pa ang sarili mo na hindi ka plastic. Kaya ka umaasal ng bratinela kasi hindi ka plastic. Excuse me. Hindi ka plastikan ang pagiging mabuting tao. Hindi ka plastikan ang pakikisalamuha ng maayos sa mga katrabaho. Matuto kang igalang ang mga katrabaho mo. Dahil yung mga yan, pumasok yan, kinausap ka, inintindi ka, tinrato ka ng maayos, tinatanong ka ng maayos, pero sumasagot ka ng pabalang at kung ano-ano, mga historical na sinasabi mo na wala namang kinalaman sa budget hearing. Alam mo, sarap buhay ng balustay. Ayusin mong sarili mo. Magbago ka. Hindi maganda yung ganyan attitude. Baguhin mong sarili mo. Kasi kung ipagpapatuloy mo yan, walang magkakagusto sa iyong tao. Iiwasan ka ng mga tao kapag ganyan ang attitude mo. Kita mo ngayon, sa totoo lang ngayon napapansin ko sa social media, pinupulutan ka na ng mga tao. Kahit yung mga tao dati na wala namang pakialam sa politika, na hindi naman nag-i-status about politics, ngayon, napansin ko, nag-i-status na tungkol sa politika, at ikaw ang ini-status, yung libro na sinulat mo, at pinagtatawanan ka. Ginagawa ka ng pulutan sa social media. At alam mo ba, panoorin mo yung video mo mahiya ka. Nakakahiyang pinaggagawa mo, para kang kinder na nagtatantrums habang pinapasipay ka ng mga senador. Maayos ang pakikitungo sa'yo, maayos ang pagtatanong sa'yo, pero sinasagot mo ng pabalang. Magbago ka na. Maintain professionalism in the workplace. Iwanan mo ang lahat ng problema mo sa bahay. Huwag mong dalhin ang emosyon mo diyan sa trabaho. Iba ang trabaho. Huwag mong haluan ang emosyon. Huwag mong haluan ng kung ano-anong bagay. Trabaho lang, walang personalan. Iwanan mo yung mga bagahe mo. Iwanan mo yung mga baggage mo sa bahay. Huwag mong dadalhin. Kasi kung ganyan ka, lalayuan ka ng mga tao. Ang dami mong baggage. Iwanan mo yan. Iwanan mo ang mga bagahe mo. Magtrabaho ka, maintain professionalism.